Hindi, sabi ko lang na ikli, kaya ang bibigay ko yung talk ay yung short version, 2 hours na lang. Alam niyo, pagka nagtitikon-tikon ng mga iba't ibang mamamayan, siyempre gusto nila nagpakitang mahusay sila. No? Meron isang international space science conference. Tapos sabi nung Americans, we will be landing in Mars before the 21st century is over. Palakpakan naman. Sabi ng mga Russian, that's nothing. We'll land in Pluto before the century is over. Palakpakan. Kaya naman, Pilipino, hindi magkapatalo yan. Sabi ng Pilipinong scientist, we'll land in the sun before the 21st century is over. Walang pumapalakpak. Tahimik. Sabi ng Filipino scientist, why are you so quiet? You can do that. You cannot land in the sun. Why not? It's too hot there. That's the trick. We'll land there during the night. Anyway, nung inano ko kung anong nasasabi kong words of inspiration, ang diwa mo na lumako sa aking isipan ay ang kasabihan na narinig natin sa ating lola, sa ating nanay, at malamang nasabi natin sa ating anak. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroanan. At sa pagkakataong ito, palagay ko ay nagkakaroon tayo ng pag-alaala sa mga marami pang karanasan natin dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa Torres High School. Mga karanasan na naghubog ng ating karakter, naghubog ng ating mga kakayahan. At ako'y isa na masasabi ko ng personal testimony ko na whatever I have become in my life now, whatever person that I have been, as a father and as a husband, I owe much to my being in Torres High School. Ito ko po natutunan ang maging kaibigan, makihalo, at magkaroon ng diwa ng maging matapat sa ating mga isa't isa, ang maging mapagmahal, at ang magkaroon ng pagsasama-sama, lalo-lalo na sa mga pagkakataon na mayroong mga unos na dumarating sa ating buhay. Sapagkat po sa ating paaralan, ng ating mga kaibigan, ng ating mga klase, ay isa nating nagiging sanggahan sa mga unos na sa buhay na dumarating sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating karanasan. At hindi po mapupuno ang pagpasalamat na ito, kundi po tayo magpapakita at sasabihin natin na ating utang na loob sa mga nagtiyagang magturo sa atin, sa ating mga teacher, sa ating mga guro. Mayroon pong isang kasaysayan na pagkatapos ng buhay natin dito, pupunta tayo, hopefully sa langit, no? At tatanungin tayo, sino ka ba at ano ka ba nung nasa lupa ka? Merong dating ako po ay si Dr. So-and-so, o anong ginawa mo? Naggamot po ako ng mga mahihirap. O sige, pasok ka dito. Ikaw, ano ka naman? Sino ka? Ako po naman si Engineer Santos. O anong ginawa mo? Gumawa po ako ng tulay para makatawid ang mga magsasaka. O ikaw, ano ka naman? Ako po isang abogado. Pinagtanggol ko po ang mga karapatan ng mga lukha. At marami pa, no? Ngayon ang huling-huling pumasok yung teacher. Medyo nag-aalanganin pa siya. Tapos sabi niya, ikaw, sino ka pa? Ako po ay si Miss De La Cruz. Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Ako po ang gumawa sa kanilang lahat. Sapagkat kung wala po ang guro, walang magiging abogado, walang magiging doktor. Kaya po, at ang isa pong kailangan ng mga guro natin sa ating secondary school, hindi lang po sila nagtuturo ng knowledge at information. Nagtuturo rin po sila ng sense of values, na kung ano ang dapat nating matutunan. Siguro ay natatanda po ninyo ang mga kawan natin si Miss De La Cruz sa magbibigay ako sa halimbawa. Yun ang namumuro sa sigat o kaya dito. Pero tinanong niya ako noon, medyo nag-misbehave yata ako noon, which is not unusual in that time. Tapos sabi niya sa akin,
Ano pangalan ng nanay mo? Ingracia, sabi ko. Remember, Rodolfo. Walang mang nickname ng araw eh. Remember, Rodolfo, you are Ingracia's jewels. Nataksan niyo yung, yung Cornelia's jewels. Make sure that you behave in a way that will make your parents proud of you. Pag mula nun, medyo nahirapan na akong maging mag-aslaw. Pero hindi pa rin tapos. Pero, yung mga ganun ba, no? At saka yung second year tayo, si Mrs. Reyes, no? Di ba, yung solution, yung may problem. Given what is to find, formula, bago ka maggagawa ng solution, minsan alam na natin yung answer, no? Minsan sasabihin, bakit kailangan ka na dumating doon? Ang hindi natin nakuha agad doon, ang itinuturo, hindi lang yung sagot. Kung paano ka makarating sa sagot, kung paano ka maging mapagsuri sa mga bagay-bagay na isang naging kasangkapan natin sa pagsusuri ng ating buhay-buhay, hindi lang yung math problem. At lahat ng ito ang nagbigay sa atin ng kalikat ng mga kinakailangan natin upang umunlad sa ating buhay-buhay. Marami sa atin ay galing sa Tondo, at noong mga panahon yun, natatandaan siguro ang nobelang Sunduman ay may langit din. Lahat tayo nag-associate doon na Tondo ay hindi lang Panaan, hindi lang Oxo at Sige-Sige, no? Hindi lang Sputnik. I'm proud to be a Tondo boy. I'm proud to be one who hails from Tondo. Now, from whatever circumstances that we have had here, we did not become a product of our circumstances, but we overcame them. Out of the depths of what we were able to rise up like the phoenix. And as somebody said, memories are that we might have June roses in December. We're not exactly in the summer of our lives, but we're not yet in the winter of our lives, perhaps in the autumn. As we approach this time of our life, this joyful time of our life, we still much to look forward to, but we have much that we have seen behind. At sabi nga natin sa mga nakabata sa atin, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. At maaaring matatanda natin ngayon, we have many things that we say, which is the same thing exactly what our father or mother said. The time you realize that your father is right is when you have a son telling you you're wrong. And that is part of the cycle of life, and that cycle of life is what we have. And one other thing that we have there is who we are. And who we are is not dependent kung anong t-shirt ang suot natin, kung ang alahason mo ito. Who we are really, at ito na natutunan natin sa ating high school, kung sino yung nasa loob natin. Kung malinis ang ating kalooban, taas loob tayong makakatingin sa ibang, walang sino man yung makakatapak sa atin. At kaya nga, sa mga panahon ito, kailangan isang mensahe ko sa ating lahat ay ito. Lahat tayo ay may contribution na particular. We are not where we are by chance. The Lord's tender mercies are not circumstantial or not by chance. We are where we are, who we are, because we have a particular mission in life. There's a love only your heart can give, a kind word only your tongue can utter, a smile only your lips could produce, and a task only your hands can do. If you should refuse any of these, it's forever left undone. My hope and my prayer is that we would be able to realize individually and collectively what our purpose in life is. I think we have already some idea, but there is still much life before us. And on occasions like these, let us not forget to be grateful. For gratefulness is one of the best virtues that we can have. Gratefulness to our teachers, to our parents, who gave us so much, and we only understand now what they gave, for we are giving the same, and we have given the same to our children. And it is a joy to see our own children hustling now and seeing and raising their own children, our own grandchildren. Sa pagkasa po nito, ibig sabihin nun tapusin ko na raw, amen na raw. At kaya po, sana itong pagkakaito'y mapalakas pa natin ang ating pagkakaibigan, ang ating pagmamahalan sa isa't isa, at ang pagmamahal natin sa kung saan tayo nanggaling ay limunin natin sapagkat hindi tayo kung kakarating sa tunay natin paroroonan kung hindi tayo liliwan sa ating pinanggalingan.